So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at tayo nagbabalik muli dito sa Grow a Garden. So, ngayong araw mga ate at kuya, marami tayong pag-uusapan para sa parating na bagong update, which is ang Beanstalk event. Kaya hindi ko na to papatagalin mga ate at kuya, simulan kagad natin to sa mga pa-wash out. At kung bago ka lang sa channel ko, huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe. Malapit na tayo mag 5K subscribers. Yun ang ating goal for this month. Yes, sir. Alright mga ate kuya, simulan kagad natin sa pinaka-basic na info na alam natin about dito sa Beanstalk event. Okay. So ngayon, ang pagkakaalam natin, yung Beanstalk event is one of the events na pinagpilian natin kasama nung cooking event. Pero ang nanalo po that time is yung cooking event. Kaya ang nilabas nila dyan na event is yung cooking. So patapos na yung cooking and nakakagulat doon is ilalabas nila dyan yung Beanstalk event. So Kuya Len, ano ba tong Beanstalk event na tinutukoy mo? So yung Beanstalk event mga tis kuya is very simple lang naman, no? Medyo similar siya sa Summer Harvest kung naalala nyo. Para siyang magiging group event, okay? So explain ko sa inyo kung ano yung nakalagay dito. Sabi kasi dito, every hour, lahat ng player ay magko-convert ng fruit into fertilizer para mapalaki yung magical beanstalk. Tapos, lalaki ng lalaki yung beanstalk hanggat makaabot to sa langit and magbibigay ng mga unique rewards sa mga players. So, pag narinig nyo yun, para siyang summer harvest talaga no mga atit kuya. Ang hula ko, every hour din to kasi imposibleng gagawin nila to every 30 minutes. Gagawin nila tong every hour. Halos lahat ng event ngayon na nakaraan is almost tumatagal ng every hour. Bukod dito kay Rat Connoisseur, pwede siyang 5 minutes lang kasi kung magluluto kayo ng maliliit na fruit. Kay Crispy yung maabot ng 1 hour lalo na kung kailangan nyo ng mga transcendent na malalaki, di ba? So mapapasin nyo dun sa pattern na yun, almost every event, laging merong every hour na parang pinaka main event. And etong magiging beanstalk is similar siguro to doon sa Summer Harvest, which is every hour. So kung titingnan natin maigi, mga atit kuya, sabi doon magko-convert tayo ng fruit. Siguro magkakaroon tayo ng bagong types of fruit. Katulad ng sa Summer Harvest, kailangan ng mga summer type. Siguro dito is magkakaroon tayo ng specific types of fruit para dito sa Beanstalk event. Di ko lang alam kung ano, kasi wala pang leaks about doon. Pero yun yung nabasa natin based on the past messages na binigay ni Jandel about doon sa Beanstalk event. So Kuya Len, ano bang pwede nating i-expect dito sa parating na Beanstalk event? So na-mention doon sa isang tweet post ng Grow a Garden, yung official, nag-mention doon na magkakaroon ng mga bagong seeds and pets. So very natural naman yun and laging every update meron tayong ganun. And expect nyo magkakaroon tayo syempre ng bagong seed pack. Hindi yan nawawala, syempre may bagong seed pack. Another thing na na-mention doon is yung garden guide. So mga Kuya Len, ano ba tong garden guide na to? Sabi dito, yung garden guide is index, okay? Index siya for plants, pets, and food. So, mukhang magiging permanent na yung NPC ng pagluluto. Hindi ko alam kung si Crispy or magluluto tayo para sa iba't ibang NPC. Kasi na-mention yung food eh. Akala ko ma-mention lang dito is plants and pets. Na-mention yung food, siguro magkakaroon ng permanent cooking para i-add dito, no? So, itong ang recipe book, itong nakikita nyo ngayon na malapit kay Crispy is prototype siya para ilabas yung garden guide, which is yung magiging index natin para sa mga plants and pets and food. So, ngayon, kung mga collector kayo ng plants or seeds and pets, mas madali nyo nang matatrack, okay? Hindi na kayo mahihirapan kung ano bang kulang nyo or wala pa kayo. So, ayan yung chance nyo para i-trade or makipag-trade kung sakaling may hinahabol pa kayo para makompleto yung index nyo. So, hindi lang ako sure kung merong reward ang pagko-complete ng index. Kasi mukhang wala naman. So far ngayon dito sa food, wala naman silang binibigay na reward. Ewan ko lang kapag nilabas na tong garden guide, kung may bibigay sila. Kunyari, example pag nakompleto nyo yung isang buong pets na index is magkakaroon kayo ng exclusive pet. Okay? So, yun yung iniisip ko na pwede nilang ibigay kung magkakaroon man
ng reward sa pagko-complete ng index. Similar sa mga plants, kapag nakompleto nyo, pwede kayo makakuha ng exclusive seed, which is hindi ko alam. Pwedeng sabihin natin random na rainbow sack. Tapos lahat ng seed is nandun, no? Ang galing nun. So, now mga Tekkuya, mag-proceed tayo sa mga extra leaks na nakita ko, okay? Nakita ko lang to sa internet and sa Twitter ko to nakuha. So, unang-unang ipapakita ko sa inyo mga Tekkuya is yung tinatawag na pet pouch, no? So, yung pet pouch, wala akong idea kung ano nagagawa. Ang ano ko lang talaga sa pet pouch, sana pwedeng magtabi ng pet doon, pwedeng maglagay ng pet doon. Kasi alam niyo naman, sobrang hirap ng inventory management, managing dito sa Grow a Garden, especially sa pets, kasi ilan lang po ang kaya nating ilagay sa isang inventory per account. 75 po yung max, 'di ba? Tama ba? 75? Ay hindi pala, kasi hindi pa ako max. So nasa ano ata 75, 80, 85. Tama ba? 85. Correct nyo nga ako sa comments kung 85 or 90 yung tama. So maliit lang siya, 'di ba? Hindi natin ma-maximize and kailangan pa natin gumawa ng mga extra accounts para ma-transfer yung mga pet na yun. So I hope yung pet pouch is related para ma-manage natin yung inventory natin and hindi tayo mahirapan sa pag-halongkat and pagpapalit pa ng account para sa ating mga pagtatransfer ng mga pets. So comment nyo kung anong idea nyo, tingin nyo dito sa pet pouch. So far ngayon nakalagay kasi dev product siya. So hindi ko alam kung magkakaroon siya ng Robux cost. Hindi ko alam kung ano talaga main purpose nito, pero yun lang ang tingin ko, lagayan ng pet para sa extra inventory yung hula ko ngayon, pero di pa natin alam hangga't hindi pa naglalabas ng leaks. So, another leak na nakita ko mga Tekkuya is yung silver fertilizer, no? So, hindi ko alam kung etong fertilizer na to is yung tinutukoy ni Jandel last time na kayang gawing rainbow yung plant natin for certain time of hour. Or ito yung fertilizer na tinutukoy doon sa past event na sa past message event na tinutukoy ni Jandel about dun sa beanstalk na kailangan natin ilagay para lumaki yung beanstalk. So, either doon sa dalawa, okay lang naman kahit ano, pero sana ito yung fertilizer na nakakapag-rainbow ng tawag dito ng plant para meron tayong easy variant na mga bunga no mga Tekkuya. So yun lang naman, so far yun lang lahat ng nakita kong mga leaks, extra leaks na nahanap ko. So comment nyo na lang if may na-miss akong leaks or meron kayong alam na ibang leaks para makita natin, okay? So mga Tekkuya, mag-proceed na tayo para sa ating giveaway. Ito na yung last na Corrupt Kitsune na ipapamigay ko mga Tekkuya. Tapos may kasama to, alam ko na 11 na Bone Blossom na nasa 57 ata yung trillion per value. So ito, tignan na natin kung sino yung nanalo within 3, 2, 1. So ang nanalo po is si Definite Not Ryugi. So si Ryugi po ang nanalo sa ating giveaway. So congrats sa'yo Ryugi, add na lang kita. Ibang account mo ba to? Alam ko ikaw to eh. So ito, Definitely Not Ryugi. So ibang Ryugi to. Ryuji? Ay Ryugi. Ryugi yung nakalagay eh. So, hindi ko mahanap kung ito yun, kung Definitely Not Ryuji ata pangalan, hindi naman Ryugi. So, nagkamali ata siya ng name. So, ito na inad ko na, kung ikaw man to, chat mo ako. Ikaw mag-chat sa akin para alam kung ikaw talaga to, okay? So, yun lang mga Tekkuya, no? Yun lang yung every info sa alam natin na pwedeng dumating sa Beanstalk event. I-update ko na lang kayo bukas if merong mga bagong madadagdag. Huwag kayong mag-alala. So, hanggang dito na lang ako mga Tekkuya, no? Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!